Alright, so good morning. Tuloy natin yung ating project sa pag-create ng basic crude. Okay, yung next tutorial natin is na mag-create tayo ng modal retrieve gamit ang Ajax. So, open ko lang yung sub natin. Start na natin. By the way pala, pag sabing Ajax is asynchronous, JavaScript, and XML. Mostly, ang Ajax kilala bilang pag-retrieve and fetch ng data or pag manipulate ng data na hindi nagre-refresh ang page. Doon siya mostly kilala, ang Ajax. Okay? Pero technical term, ang Ajax is parang ang labas niyan, pinapadala niya na ng buong page ng isahan. Ganun siya. Tapos, parang nire-ready niya. Parang nire-ready niya yung page. Okay, so let's start. Ngayon, meron tayong model dito. Yun yung mag-update ng data or magkukuha ng data. So, gagamit tayo ng punta sa class para mag-create ng class na ipapangalan ko sa data fetcher. Tapos, gawa lang tayo ng properties. Then, construct natin yung properties ngayon. This con. Gawa tayo ngayon ng method na siya mag-fetch ng data. Then, ID. Gawa tayo ng variables of the parameters para siya mag-grab ng value. Okay. So, select all from condition where ID is equals to question mark. Then, if prepare natin yan, statement na yan, yung query na yan. So, syempre, find parameters. I means integer. Di ba merong S means string, I means integer. Then yung variable ID. Then execute natin siya. Nagawa tayo ng result na equals gawa tayo ng variable result na equals sa statement get result. Okay? Okay. So, kung nakikita nyo, may ating get result, no? Ito ay built-in method or function ng OPPHP na kung saan kapag gumagamit tayo ng MySQLi para mag-execute ng prepared statement, yung method na to is likely referring sa pag-get result. So itong result na to, itong method na to, nagre-retrieve ng result sa prepared statement. So available to sa ating mga SQL native driver. Okay? So yon. Yan yung trabaho ng get result. So row, gawa tayo ng result ngayon na kukunin natin yung data. So, kukunin natin yung data sa pamamagitan ng fetch assoc. Then close na natin yung statement o yung query. Tapos return statement tayo para mag-return yung ating variable.
After nyan, gawa muna tayo ng Ajax or JavaScript para mag-retrieve ng data. Okay, so gawin ko lang muna is mag-create tayo ng JavaScript or jQuery na actually meron na palang retrieve Ajax dito. So balik ko to para panibago tayo. Retrieve tayo ng file. Open tayo. Save natin siya sa JavaScript na pangalan ko sa retrieve just ajax.js. So check natin kung nakamit na ba yung ating Ajax sa ating page. So tayo sa header ng templates parts. Okay, ito time dito naman siya kasi past tutorial natin. Nandiyan na siya. So okay na yan. Punta tayo sa information page. Ang gusto nating mangyari ngayon, kapag kinilik ko ngayon si button update, dapat mag-create siya ng dapat doon mag-trigger yung event. Okay? So, meron tayong class dito na pinangalan sa class na edit ID -id. At meron tayong ID attribute na merong value na row ID, which means pinagkukuhanan niya yung value ng ID attribute doon sa database natin na ID ang data field name. Okay? So, kapag nirefer spec element natin yan, makikita nyo ID3. Diba? Ito. ID3. Ganun din dito sa kabila. Pag in-spec element natin, makikita nyo ID4. Nagbabago. Depende sa value ng ID. Ngayon, yung edit ID class, gawan natin siya ng document to DOM ready. Tapos siguro on click. Pagka-click ng class ID. Ganyan yung magiging trabaho niya. Function. So, create tayo ng variable na kukunin natin yung ID doon sa same button. ATR. So, alert muna natin to test the script. So, close ko lang. Open tayo na incognito ulit. Yan. So, yun ay yung na-call host tree natin. Okay? Gumagana yung ating ID. Nag-get na ng value. So, gamit tayo ngayon ng Ajax. Dito, yung ating URL na ipapangalan ko sa retrieve.php. Method post. And, tapos, data. Pangalan ko siguro sa update ID na lang. Then, yung variable ng ID sa JavaScript. Then, data type. By the way, yung update ID, parang ano yan eh. Parang yung isip button. Yung isip post. Ganun. Yan. Success. So, kunin natin yung variable ID. ID variable to. Select natin yung ID. Update. Yan. So, hindi pa gagana yan sa ngayon kasi kailangan natin ng retrieve file para mag-retrieve siya doon sa ating Ajax.
Okay. So, create tayo ng bagong file, PHP file, na ipapangalan ko sa retrieve.php. Doon mismo sa labas ng directory. Sa pinaka-main directory pala. So, include natin ngayon yung ating mga kailangan na config. Yan. Tapos, call natin yung connection doon. Yan. So, if iset, dito papasok yung trigger button or trigger post. Update ID. Yan lang. So, kita tayo ng bagong object. New data fetcher. I think that's data fetcher. Then, tawagan natin yung variable connection. Then, kahit tayo ng bagong variable na ipapakala ko sa ID. Then, kunin natin yung update ID. Row, variable, then yung ating object dito fetch, na kukunin natin yung method ng class, which is fetch data. Merong variable ID, kasi ito yung kinukuha natin. Ayan. Then, ipapasa niya yan doon sa ating class. So, magitan ng object. Then, encode JSON na tayo. Echo. Code. Baliktad. JSON encode. Row. After nyan, close natin yung ating connection. VB connection, close connection. Okay. So, ngayon, sa ating Ajax, dagdagan natin ng isa pa na I think that is update fname. Body data, first name. So, tiyate ko gagana siya ngayon. So, pag refresh natin yung page, dapat makukuha yung first name value. So, yun. Wala naman siyang error. Yun, ngayon, yan ang pangit ng PHP. Parang hindi siya kagad mabago. So, ginagawa ko kayo kung mga pa-income dito. Yun. Wala. So, tingnan natin mabuti. Check ko ano kung may error ako sa retrieve.php. So, open ko lang siya. Meron nga. Kaya hindi siya gumagana. Meron pala tayong error. Okay. So, tiyatiyang mabuti. Hindi pala include hindi class sa folder kasi folder natin sa class is class. Yun ang pagkakamali ko. So, refresh natin. Yan. So, wala na siyang error ngayon. Blanco na. So, by test information, dapat lalabas yung data sa pamagitan ng Ajax. So, close ko lang ulit. Open ako ng bagong brief. Yun. Hindi gumagana. Tingnan ko nga muna kung nag-grab siya ng ID. So, gawin ko sa modal update. Text ko muna to. Ayun. So, gumagana pala. Okay. Nag-grab siya ng data niya. May mali na ako sa ID. So, sanggala. Ang pangalan ko ay hindi update ID, kundi entry ID. Entry. Fname. Yan. So, refresh natin yung page.
dapat gumagana yan. Yun, oh. Okay, so tuloy ko lang hanggang dulo. So, ganyan natin siyang data. So, ang ginagawa natin ngayon is nag-grab na ginagrab natin yung data sa mga kanya-kanyang mga event sa tags. So, is name, last name. Tapos, yung isa ay gender. Tapos, gender. Entry B-day yata yun. B-day. Tapos, birthday. Oops. So, ngayon, ready na yan. Pag kinilig ko to, dapat nag-grab na lahat ng value. Hindi rin nag-grab. Dapat check natin yung modal. Yun lang. Update lahat. So, isin natin yung ID. Ito lang. Ayan. Yun. Tama naman ako Okay, so update name, name, entry, gender. Saan kaya na? Bagoy ko na lang siya dito. Ito ay update. Ayan, okay. So, ganito siyang update. May nakalimutan pala ako ilagay. Dahil yan ay mga Ajax. Kalimutan ko gamitan ng pound sign kasi ID ang sineselect natin. Kaya hindi siya lumalabas. So, close ko lang ulit tong incognito. Yan. Yan. So, click ko to. Yan. Remain. Lumabas si remain. Pero middle name, ayaw. Bakit? Middle name. Kaya ito yung modal sa middle name. Update entry name. Ayan. Update. Ito rin. Yan. Okay. Tingin ko tama. Ito rin. Okay, so check natin yan. Yun, no? Yan. So, gumagana yung ating pag-fetch ng data using Ajax and modal sa pamagitan ng class. So, nakikita yun, hindi na nag-refresh yung page and nag-retrieve na siya. So, yung mula sa ngayon, yung tutorial natin sa pag-retrieve ng update data using Ajax. Next time, papakita ko sa inyo paano mag-retrieve ng data using Ajax dun sa ating delete button. So, yun muna, out.